Kapag lumalakas ang ulan, kadalasan hindi lamang tubig at putik ang naiiwan sa mga kalsada at sa mga komunidad. Kadalasan, naiiwan din ang mga tone-toneladang basura na galing po sa accumulated individual waste disposal ng mga mamamayan. Ang mga basurang ito ay nanggagaling sa mga estero at iba pang mga daluyan ng tubig na humahantong dito sa Manila Bay. Ang Manila Bay ay may sakop na halos 200 ektarya at halos 200 kilometro ng baybayin. Lumalampas ito sa 8 lalawigan at halos 200 local government units sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon. Dahil sa lumalalang sitwasyon ng polusyon, noong 2008, nagpalabas ng makasaysayang utos ang Supreme Court sa 13 ahensya ng pamahalaan upang i-rehabilitate ito. Pinaigting pa ito noong January 2019 nang ilunsad ng Department of Environment and Natural Resources ang Battle for Manila Bay. Sa ilalim ito ng Manila Bay Task Force na pinangunahan ni dating DENR Secretary Roy Cimatu. Dahil dito, nakapagtala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng halos 4,000 tonelada ng basura at water hyacinth na nahakot mula sa mga baybayin at drainage systems noong September 2019. Noong August 2021 naman, naiulat ng DENR na nakakolekta sila ng 23,000 tonelada ng solid waste mula sa mga ilog sa Central Luzon sa loob lamang ng 8 buwan. Mas mataas ito ng 17 beses kumpara sa lampas 1,000 toneladang nalinis noong 2019. Tunay na malaki ang hamon kapag sumasapit ang sama ng panahon. Sa katunayan, noong 2023, umabot sa halos 140 metric tons ng basura ang naipon at nakolekta sa Manila Bay noong July 1 hanggang August 5 lamang dahil ito sa magkakasunod na pag-ulan. Nitong taon, ika-12 naman ng Agosto, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Jose W. Jocno Boulevard North Pumping Station sa Pasay City. Isa itong reclaimed site sa Manila Bay upang tignan ang sitwasyon ng mga basura doon. Sa gitna ng mga usaping ito, muling napag-uusapan ang papel ng reclamation at kung paano ito maaaring maging bahagi ng mas malawak na hakbang para sa flood mitigation, waste management at pangangalaga sa kapaligiran. Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, sa pangunguna ni Attorney Alexander Lopez, ang isang properly engineered reclamation ay isang science-backed defense laban sa pagbaha at mga epekto ng climate change. Sa isang panayam, binigyang diin ito ni Engineer J. Alan Manalo, ang Officer in Charge for Project Management ng Reclamation and Regulations Office ng PRA. Ako po si Engineer J. Alan Manalo, ang overall in charge ng reclamation projects from Region 3, Manila Bay Area, and Region 4. Tinalakay ni Engineer Manalo na ang reclamation ay hindi lamang simpleng paglikha ng bagong lupain. Maaari rin itong isama sa pagpaplano ng mga infrastruktura at sistema para sa mas maayos na pamamahala ng tubig sa coastal areas habang tinitiyak ang pagsunod sa mga kinakailangang pag-aaral, regulasyon at environmental safeguards. Hindi natin dapat sabihin na ang reclamation mismo ang naglilinis ng basura sa Manila Bay. Ang solid waste problem ay primarily isang waste management and drainage, watershed at behavioral issue. Ngunit hindi natatapos sa mga infrastruktura at proyekto ang paghahanap ng solusyon. Upang tuluyang magtagumpay ang rehabilitasyon, mahalagang panagutin ang pamahalaan at ang bawat individual. Tungkulin ng pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na mga patakaran at magbigay ng maayos na sistema ng waste management, habang responsibilidad naman ng bawat mamamayan ang pagkakaroon ng disiplina sa tamang pagtatapon ng basura. Sa huli, ang pagprotekta sa Manila Bay ay hindi lamang nakasalalay sa mga proyektong itinatayo, kung hindi sa accountability at mga aksyong sabay-sabay na ginagawa ng pamahalaan at ng mga taong umaasa sa isang ligtas at malinis na kapaligiran.